6. Ultimately, of course, he's fighting. 4 rounds, 10 rounds gonna be just like this. He's too stupid. He's too stupid to run. He'll stand up and get knocked out. Sa ginintuang panahon ng boxing, kung kailan nanginginig ang ring at kumakalabog ang mga gloves na parang kulog, dalawang higante ang tumayo bilang mga puwersa ng kalikasan. Si Mike Tyson, isang human torpedo na may titig na Tyson is inviting. And there was an up. matutulog ka ngayon. At si Butterbean, ang 400-pound na avalanche na kayang gawing maliit na lindol ang bawat suntok. Minawasak ni Tyson ang mga kalaban sa mabangis na pagkakaan. Dinudurog naman sila ni Butterbean na parang sirang muwebo. Ang sagupaan nila ay hindi magiging isang laban, kundi isang meteorolohikal na kababalaghan na may gintong salawal. I'll take it. And as Mike Tyson said, Butterbean versus Peter McNeely. Si Peter McNeely, na kilala sa kanyang laban kay Mike Tyson, ay pumasok sa ring ng may tiwala. Akala niya hindi magiging hamon si Butterbean. Ngunit syempre, hindi pareho ang makaharap ang isang katawan na kombinasyon ng kalamnan at fast food kaysa sa Time where he was under drugs and heavy drugs. Let's go to this. You know what? Butterbean thinks he's a big puncher. He weighs 300 pounds. 300 pounds. And we had some words. Mula sa simula, kitang-kita ang kalamangan ni Butterbean. Sa ilang segundo, si McNeely ay nabaon sa lupa na parang isang burger sa isang fast food restaurant. Connected. It's all Butterbean. McNeely ready to go. And that's it. Jane 80. Pinatigil ng referee ang laban bago pa matapos ang unang round. Kung akala mong malakas ang mga suntok ni Tyson, maghanda kang makaharap ang isang lalaking ang lakas ay parang isang truck ng fast food at walang pahinga para sa mga kalaban. Sa susunod na laban, akala ni McNeely kaya niyang hamunin si Tyson. Pero tiyak ay magugulat ka sa magiging resulta. Mike Tyson versus Peter McNeely. Si Peter McNeely, And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Seconds into the fight, McNeely up. With McNeely on the inside. na may labis na tiwala dahil sa kanyang exposure sa media, ay nagdesisyon na siya ang unang makatalo kay Tyson matapos makalaya mula sa kulungan. Into the fight, McNeely on the canvas. He's already been down. Oh, Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely. Binigyan pa niya ng lakas ng loob ang sarili na sinabing Bengen ang kanyang bansa at patumbahin ang kampiyon. Pumasok si McNeely sa ring na akala niya ay pinahina ni Tyson ng kanyang pagkakakulong. Ngunit ipinakita ni Tyson sa loob lamang ng 90 segundo na hindi nawala ang kanyang lakas. Si McNeely, na parang isang langaw na nag-iisip na leon siya, ay nabaon sa lupa sa unang segundo ng laban ng isang malinis na suntok mula kay Tyson. Ang kayabangan ni McNeely ay nawala sa hangin nang ipinakita ni Tyson na walang puwang para magbiro sa kanya. Kung balak mong hamunin si Tyson, Being the next game and going all over the place. that time, Doug Norris got his head. tiyakin mong hindi ka lang isang langaw sa sapot ng gagamba. Dahil kapag lumapit ka, magiging kasaysayan ka. You're seeing some tough man windmilling by Butterbean. He still has that. Nash is a man who there's the punches around. Butterbean vs. Doug Norris. Si Doug Norris, na may impressive na katawan at solidong teknika, ay sinubukang gamitin ang kanyang reach upang panatilihing Nash is a malayo man sa Butterbean. there's the punches around. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Professional opponents have given him. Pero hindi alam ni Norris na ang makaharap ang isang lalaki na may 300 pounds ng puro tibay at lakas ay hindi katulad ng makipaglaban sa isang punching bag. Kahit na siya ay may kontrol sa simula, hindi na kayang sumabay ni Norris kay Butterbean. Sa ikalawang round, isang mabagsik na suntok ang nagpabagsak kay Norris sa lupa. Marahil ay iniisip na nahulog siya mula sa isang truck ng fries. Hindi importante ang mga kalamnan ni Norris dahil kapag tinamaan ka ni Butterbean, wala nang pag-asa at mabilis kang babagsak. Mike Tyson vs. Tyrell Biggs. Oh, Mike Tyson, he can't get into there. Good shot by Tyson years ago, but he really bothered. There is the hook again because. Si Tyrell Biggs ay nagdesisyon na kaya niyang talunin si Tyson. At bakit nga ba hindi? Siya ay nanalo ng isang Olympic gold medal at iniisip na sapat na ang kanyang teknika para talunin ng world champion.
Ngunit si Tyson ay hindi madaling takutin ng isang Olympic gold medal. And another. Oh, that was a tremendous. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. Nang magsimula ang laban, agad na inatake ni Tyson si Biggs na parang gutom na hayop at sa unang round, bumagsak si Biggs mula sa isang left hook at right cross. Ngunit hindi doon natapos si Tyson. Si Biggs ay muling bumagsak sa ika-7 round at pinahinto ng referee ang laban. Ipinakita ni Tyson na hindi mahalaga kung ilang medalya ang meron ang kalaban, basta ikaw si Tyson, wala kang talo. Butterbean vs Paul Springer. Sa isang personal na laban, si Paul Springer, kapatid ni Butterbean, ay nag-isip na maaari niyang gamitin ang kanyang timbang bilang kalamangan. Ngunit hindi mo kayang makipaglaban kay Butterbean ng parang isang pillow fight sa bahay. Боев он размахнулся, плистый. Ну вот, тягаться. Считать не стоит. Вот так за... Sa loob ng 47 segundo matapos magsimula ang laban, binagsak ni Butterbean si Springer ng 2 malakas na hooks na marahil ay inisip ni Springer na parang binangga siya ng isang McDonald's truck. Sa isang kisap mata, natapos ang laban. Kahit na ang pinakamalapit na tao kay Butterbean ay hindi ligtas mula sa lakas ng isang lalaking binubuhay ng puro lakas. Mike Tyson vs Jose Ribalta. Nang magtunggali si Jose Ribalta, isang boksingero na may taas na siksamaw kay Tyson, akala ng kanyang koponan na ang laki niya ang magiging sapat para pigilan si Allen. Again, just tremendous problem with Marvis Frazier. Couldn't keep him out. Ngunit gaya ng karaniwan sa mga mayabang, hindi pinayagan ni Tyson na matakot siya sa kanyang height advantage. Sa ikalawang round, matapos ang isang mabagsik na kombinasyon ng mga suntok, Not to try to exchange punch for punch. He can't do that. Mike Tyson is inviting. And there was an uppercut. binagsak ni Tyson si Ribalta ng isang nakakapinsalang body shot na sinundan ng isang right hook sa ulo. Nang subukang bumangon si Ribalta, hindi siya pinatawad ni Tyson at sa ikatlong round, There is no spring. And there's a smashing left. Oh, what a shot. Yeah. That's a fighter. matapos ang isang sunod-sunod na mga suntok, pinatigil ng referee ang laban. Ipinakita ni Tyson kay Ribalta na hindi sapat ang laki at anuman ang taas mo, lagi kang babagsak sa harap niya. Pero hindi mahalaga kung mula sa lupa o sa langit, ang palayaw na The Terminator ay hindi magiging sapat laban sa ipapakita ni Butterbean. Butterbean versus Luis Monaco. Si Luis Monaco, isang bodybuilder na may imposibleng hitsura, ay nag-isip na subukan ang kanyang swerte laban kay Butterbean. Ngunit, gaya ng madalas, The opposite of Butterbean. He lands a good right hand. Oh, there goes Monaco. So if Monaco second wins and they start to feel. hindi kayang tapatan ng kalamnan ang isang makina ng pagkawasak na may walang hanggang gutom. Mula sa simula, pinabagsak ni Butterbean si Monaco gamit ang kanyang hindi matitinag na lakas. Brave and try to slug and trade. There it. Good night. There goes He threw 3 right hands. Hindi mahalaga kung ilang kalamnan ang mayroon ang isang tao, kapag tinamaan ka ni Butterbean, tapos na ang laban na parang natapos na ang pagkain mo. Maaaring magkamali ang isang tao sa hitsura, pero ang lakas ni Butterbean ay walang kapantay. Ngayon ay titingnan natin kung paano susubukin ang pamana ng pamilya ni Marvis sa isang hindi inaasahang paraan. Mike Tyson versus Marvis Frazier. Si Marvis Frazier, anak ni Joe Frazier, ay nag-isip na sapat na ang kanyang pamana upang talunin si Tyson. Sa labis na tiwala, umakyat si Marvis sa ring upang ipakita na kaya niyang maging banta. 4-point scoring system if the rounds wind up. Uppercut and Marvis is hurt. Ngunit si Tyson, tulad ng dati, may ibang plano. Nang magsimula ang laban, nagbigay si Tyson ng isang right hook na nagpadapa kay Marvis sa loob lamang ng 30 segundo. Wala siyang pagkakataon na labanan pa ito at si Marvis ay bumagsak na parang isang pluma. Ipinakita ni Tyson na ang pamana ay walang halaga sa lakas ng isang lalaking hindi nagpapatawad. Natutunan ni Marvis sa pinakamahirap na paraan na ang pagiging mayabang sa pamilya ay hindi nakakapagpanalo ng laban. Butterbean vs George Lindbergher. Ang laban kay George Lindbergher, nakilala sa pangalang The Terminator, ay inaasahan bilang isang malaking hamon para kay Butterbean. Ngunit nang makaharap ni The Terminator ang isang lalaking
parang isang Against Butterbean, you will land the punch, but people do. Ultimately, of course, he's fighting. Nang pagkawasak na gawa sa karne at hamburger, ang kanyang imparable ay hindi masyadong nakatulong. Sa loob lamang ng 19 segundo, ipinakita ni Butterbean na kapag ang katawan niya ay pumasok sa ring, tapos na ang laban bago mo pa masabi ang hamburger. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Lindbergh. Mukhang hindi pa handa si The Terminator na makipaglaban sa ganung kabigat na kalaban. Mike Tyson versus Mitch Green. Si Mitch Green, isang boksingero na nag-iisip na siya ang hari ng kanto, ay nagdesisyon na hamunin si Tyson, pati na ang magbanta ng kamatayan. That he didn't double up. He just was a little bit to go full steam. I had the same experience when I fought my first 10 round. Green is off balance when he throws his... Siyempre, hindi maganda ang magbanta sa harap ng isang makina ng pagkawasak tulad ni Tyson. Pagkarinig ng kampana, hindi nag-aksaya ng oras si Tyson. Sa isang kisapmata si Green ay nakaramdam ng sobrang bilis at lakas ng Tyson. Kahit na sinubukan niyang lumaban, hindi niya ito nakayanan at napatumba siya ng isang malupit na suntok. Ang resulta, isang technical na knockout at ang kumpirmasyon na hindi mo kayang hamunin si Tyson nang walang bayad. Butterbean versus Yusuke Fujioto. Sa kanyang debut sa kickboxing, ipinakita ni Butterbean na hindi lang siya magaling sa boxing. Hinarap niya si Yusuke Fujioto na marahil ay nag-aasahan ng isang mahabang laban, ngunit sa loob lamang ng isang minuto, napagtanto niyang hindi nag-aaksaya ng oras si Butterbean. Sa loob lamang ng 6 na segundo, pinatumba ni Butterbean si Fujioto ng isang malupit na knockout na hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na tingnan ng kanyang relo. Hindi mahalaga kung boxing o kickboxing, kapag pumasok si Butterbean sa ring, ang laban ay natatapos na kasing bilis ng isang fast food order. Mike Tyson versus Donnie Long. Pumasok si Donnie Long sa ring na iniisip niyang kaya niyang talunin si Tyson. Ngunit syempre, minamaliit niya ang pinaka-imparable na tao sa boxing. Si Long ay napuno ng kayabangan. Again, Tyson in the white, and the red and the gold. Test Donnie Long with. Pinagyayabang ang kanyang kakayahan at kung paano si Tyson ay hindi na isang banta. Ngunit si Tyson na may tingin na Long is 27. Oh! Left hand again. Ring with that left hook. Tyson. Oh, Long is down. huwag mo akong gawing aksaya ng oras, ay ipinakita mula pa sa unang round kung sino ang namumuno. Well, he nearly sent Long out of the ring again. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Long ay napatumba ng 2 beses mula sa mga suntok ni Tyson. At habang nagpapatuloy ang laban, isang malupit na suntok ang nag-iwan kay Long sa lona, hindi alam kung ano ang tumama sa kanya. Ipinakita ni Tyson kay Long na ang kayabangan ay walang puwang sa harap ng isang tunay na kampeon. Ang resulta, isang leksyon ng pagpapakumbaba mula kay Iron Mike. This is sort of the one punches. In fact, hands here can select the fight. Si Mike Bernardo, na kilala sa kanyang agresibong estilo at brutalidad, ay nagsimula ng malakas laban kay Butterbean. Ngunit nakalimutan niyang isang maliit na detalye. Hindi siya makakatalo laban sa isang lalaking may lakas na parang truck ng fries na puno. Si Bernardo ay naglunsad ng ilang matitinding suntok, ngunit ini-absorb ni Butterbean ang lahat ng ito tulad ng pagnguya sa gum. At pagkatapos ay binigyan ito ng isang malakas na kontra na nagpatumba kay Bernardo. Ano ang nangyari kay Bernardo? Isang suntok mula kay Butterbean at natapos ang laban. Dahil kapag si Butterbean ay nagtiis, maghihiganti siya ng may higit pang lakas. Mike Tyson versus Carl Williams. Si Carl Williams ay may kayabangan ng isang may karanasang boksingero, wala siyang kaalaman kung anong hinaharap sa kanya. Nang hamunin niya si Tyson, iniisip ni Williams na siya ang hari ng ring at nagsimulang maghagis ng mga suntok. There's that wild swing, Butterbean, that right uppercut. Will he survive this second round? Hey, you wanna be famous? Pero si Tyson, tulad ng isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon, hindi nag-aksaya ng oras. Isang malupit na suntok ang ipinadala kay Williams sa lona, pinapakita na ang laki at kayabangan ay walang halaga laban sa lakas ni Tyson.
He has had a busy week. He for this one. Nang hinawakan siya ni Tyson, unti-unting naglaho si Williams at nakuha ni Tyson ang panalo. Ipinapakita na ang kanyang dominasyon ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental. Kapag hinarap ni Tyson ang isang may kayabang, para siyang leon na manguubos ng kanyang biktima, hindi matitinag. Butterbean versus Jonathan Whitfield. Si Jonathan Whitfield, isang batang boksingero at may magandang pangangatawan, ay iniisip na matatakot si Butterbean sa kanya. Watch Tyson load up with left closing with the left hand. Look at this. Combination. And Berwick ready. Ngunit tulad ng alam ng lahat, hindi lahat ng bagay ay tungkol sa laki. Lalo na kapag humarap ka sa isang lalaking may kasamang sariling buffet. Tinangka ni Whitfield na gamitin ang kanyang katawan laban kay Butterbean. Ngunit mabilis niyang natutunan na hindi mahalaga kung gaano karaming kalamnan ang mayroon ka. Kapag tinamaan ka ni Butterbean, makakalimutan mo na pati ang iyong dieta. Ang suntok ni Butterbean ay kasing lakas ng pagkapagod na natamo ni Whitfield, pati na rin ang protina sa kanyang dieta. Mike Tyson vs. Trevor Berbick. Si Trevor Berbick, isang veterano na kilala sa kanyang maruming taktika at mayabang na asal. Iniisip niyang kaya niyang tiisin ang storma ni Tyson. Tinangka niyang takutin si Tyson gamit ang kanyang mababang suntok, ngunit hindi niya alam na hindi mo kayang maglaro ng marumi laban sa isang tao na itinuturing ang boxing bilang isang sining ng pagwasak. This is the second one. And Bean's right, because Bean just wants to punch it out to this round. Looking to load up that time. Here's it. Dumating si Tyson gamit ang buong galit niya at pinalayas si Berbick isa-isa. Ang kayabangan ni Berbick ay tinanggal ng isang malupit na uppercut na siyang nagpadala kay Berbick sa lona. Ang epekto ay napakalakas kaya't hindi na nakabangon si Berbick. Sit sideways by the right hand from Butterbean. Oh, big right hand. At ipinakita ni Tyson na may presyo ang kayabangan sa ring. Isang leksyon ng pagpapakumbaba na hindi malilimutan ni Berbick. Butterbean versus Jackie Beard. Si Jackie Beard ay pumasok sa ring na puno ng tiwala, iniisip na ang kanyang taas at abot ay magiging kalamangan. Ngunit walang nagsabi sa kanya na ang laban sa Butterbean ay tulad ng laban sa isang bundok ng fast food. Wala kang pagkakataon. Sa unang round, si Beard ay ngumiti at iniiwasan ang mga suntok. Ngunit nakalimutan ang isang maliit na detalye. Keeping Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. He's gonna hold him. He's not gonna let Mike their heads off. With the questionable chin. Kapag tinamaan ka ni Butterbean, wala nang espasyo para magtawa. Sa huli, nang magdesisyon si Beard na magdiwang Fight it out. Stop holding. Not looking for the Tyson who fought McNeely and Mathis. Here's a cut. Laying it on. Pouring it on. Down. Pagkatapos ng ilang palitan ng mga suntok, pinabagsak ni Butterbean si Ed na parang isang burger na itinapon sa hangin. At malamang nakita ni Ed ang kanyang buhay na dumaan tulad ng isang komersyal ng fast food. Ang katawan ng kalamnan ni Ed ay hindi naging sapat na kalaban ng lakas ng isang lalaking sanay, hindi lang magdala ng kanyang sariling timbang, kundi pati na rin ng ilang fast food meals. Sa video na ito, binuhay natin ang mga pinaka-epikong sandali ng dalawang pinakamalalaking titan sa boxing, si Mike Tyson at Butterbean. Kung mas gusto mo man ang tapang ni Tyson o ang hindi mapipigilang lakas ni Butterbean, tiyak na pagdesisyonan mo na kung sino ang maghahatid ng dominasyon kung nagtagpo ang dalawang higanteng ito sa isang laban. Ibigay sa amin ang iyong opinyon sa mga komento. Sino sa tingin mo ang magiging panalo? At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like.